Alam nyo mga kababayan, kung tayong tatanungin dito sa PH Update, okay lang ho sa atin na mabuksan niyang kahon na yan. Hindi ho sa naniniwala tayo na mayroong ginawang kabalbalan yung mag-asawang Carpio Duterte. Si VP Sara at itong si Atty. Mans Carpio, hindi ho tayo naniniwala meron silang ginawang kabalbalan. Ang tanging kadahilanan kung tayong tatanungin, okay lang sa atin yan, nabuksan yan ng Injustice Committee, para matapos na tong impeachment na to. Para dumami ang bala ng kampo ni VP Sara para questionin yung walang kwentang hearing na yan dyan sa Injustice Committee. Hindi nga pala hearing, mini trial. Sorry, nakalimutan ko ho. Pero bago ho yan, nako, ito na ang pinakaaabangan ng ating mga kababayan. Pag-uusapan na ho nila dito sa video na to kung bubuksan ho ba nila yung kahon na iniwan ng BIR dyan sa House of Representatives. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, rekta ho tayo sa mga kabalbalan itong si Bacolao dito sa video na to. Game! Before we proceed to the first item of our agenda, Nako, ito na yung first may we item direct the committee secretary to report to us whether all the documents submitted. Hindi pa ho natin nakikita yung timpla ng ating mga kababayan sa social media kung kinagat ba nila itong panibagong hearing na to, pinagpiestahan ba, marami bang nagulat, marami bang nagtanong kung totoo nga ba ang mga ginagawa na yan itong si Bacolao. Hindi pa ho natin na timpla ang social media. Pero ako nung nagsasabi sa inyo, kahit wala pang mga usap-usapan, ako na nagsasabi sa inyo, puro kalokohan ang lumalabas diyan sa committee na yan. Wala ho kayong pwedeng paniwalaan. During the April 14 and 22, 2026 hearing have been transmitted to the complainants, the respondent vice president, and all the justice members. Comsec, please. Thank you, Madam Chair. The documents submitted by the National Bureau of Investigation on April 14, 2026 was sent to all members as well as to the complainants and respondents. As far as the respondent is concerned, it was sent to the Office of the Vice President as well as to her counsel, Fortuna Narvaez and Salazar. Ngayon tinatanong na kung sinend yung report. Bakit yung AMLA hindi nyo sinend? Pambihira, oo. Bakit yung AMLA hindi nyo sinend? Bakit yung sa COA hindi nyo sinend? Bakit itong sa NBI yun lang ay sisend? Di pwede yan. Panibagong question na naman kasi yung ginawa nila na yun. Prinisit nila yung ano-anong mga dokumento dyan sa Injustice Committee na hindi man lamang nabigyan ng kopya ang kampo ni VP Sara. April 15, 2026. Si JJ Kintab, JJ Kintab. Kintab ng bumbunan was acknowledged by the Central Office Unit of the Office of the Vice President on April 15, 2026 at 5:59 p.m. And there was no acknowledgement from her counsel Fortuna Narvaez and Salazar. As far as the complainants are concerned, the document submitted by the National Bureau of Investigation was sent to the complainants in the Sabaya et al. Impeachment complaint through Attorney Amando Virgil Ligutan on April 21, 2026 at 3:16 p.m. and was acknowledged on April 21, 2026 at 3:50 p.m. It was likewise, the documents were likewise sent to Attorney Nathaniel Cabrera, complainant in the Cabrera impeachment complaint on April 21, 2026 at 3:16 p.m. There was no acknowledgement from Attorney Cabrera. That's all, Your Honor. That's your, Madam Chair. Thank you, Comsec. We are now proceeding to the first item in our agenda, and that is to resolve the matter that was laid on the table during the April 22 hearing, the question of whether or not to open the BIR box. May I direct the committee secretary to bring to this table the BIR box. Dito. Ayaw mo doon? Para kitang-kita. Para nakaharap yung BIR. Yun muna ay. Dapat sensational. Ano ba yan? Para nakaharap yung BIR.
May I direct Vice Chair Bel Zamora to confirm to the committee that the BIR box remains sealed. Yes, Madam Chair, as seen from the four sides of the box remains sealed and we still see the tape that was placed there as well as the signature of the Commissioner. Thank you, Madam Chair. The floor is now open for manifestation, clarificatory questions, motions regarding the question of whether or not to open the BIR box. Madam Chair. Madam Chair. Madam Chair. The Honorable Mika Gonzalez and then Oh, the si Mika, Honorable Laila De Lima. Yan. Thank you, Madam Chair. That is correct, Madam Chair. Last April 2022, we laid on the table the decision on whether we should open the box together with the Commissioner. So, Madam Chair, with that being said, I move that today, April 29, we decide on this committee whether we open the box or we maintain the box intact and sealed. Thank you, Madam Chair. May I request the Honorable Gonzalez to clarify the motion? Is it a motion to open or motion not to open? I would like to rephrase. I move, Madam Chair, Tagalogin na lang po natin, Nako, na desisyon anak ng toka, Englishin mo. Nasa Amerika tayo, Englishin mo. Hindi, wala nang problema na mag-English, mag-Tagalog. Yung siguro din mo pag nag-English ka, naiintindihan ang ini-Englishan mo. Lagyan na ka. po natin ng issue na ito, kung bubuksan o hindi, ang box na isinumite ng BIR noong nakaraang committee hearing. Perhaps that is a manifestation Oh. of her intention that we deliberate first on the issue of whether we will open or not open the BIR box. Thank you, Honorable Gonzalez. Now you, we Madam Chair. recognize the Honorable Laila De Lima. Maraming salamat po. Mine is a manifestation and emotion. Gusto ko pong ulitin at panindigan yung aking naging posisyon last hearing nung tinalakay po natin yung laying on the table ng issue na to para na bubuksan ba o hindi yung BIR box at i-examine yung mga tax records. Presumably yung laman yan ay yung mga BIR tax records na kasama po sa subpoena. Ang aking pong pinakaposisyon ay sako po sa kapangyarihan natin, kasama sa mandato natin, flowing from the Constitution itself, to do that, to open the box and examine the contents of the box, because these are all subpoenaed by the House Committee, and this is relevant to the issues at hand, to the ground of unexplained wealth. Totoo po, ang sinabi nga po nung BIR Commissioner, nung nandito po siya nung April 22, na meron ho yung provision sa National Internal Revenue Code, Section 270, which establishes the general prohibition on the disclosure of taxpayer information. At pinipinalize nga po yung unlawful divulgence by BIR officials and employees of those taxpayer, of any taxpayer information. Pero meron ng mga exception. Ang isa po sa exception ay kapag ang mismong House, in an inquiry in aid of legislation, ay i-request ito, pero dapat nasa executive session. Yun po yung malinaw na exception. Ang posisyon ko po ay kung exception na tinuturing ang paghingi o pag-request ng House, an appropriate House Committee in aid of legislation, lalo pong dapat payagan, lalo pong i-recognize yung pagkuha ng impormasyon na yan while sitting in an impeachment proceedings ang komiteng ito. Because higher level at superior level po ang status Yan. ng ating komite kapag sitting in an impeachment proceedings. Now, to be unequivocal about it, Madam Chair, the constitutional duty vested upon this body cannot be impeded, curtailed, or conditioned by statute. Any law, however worded,
must yield when it stands in the way of a direct constitutional command. Section 270 imposes a prohibition, but Section 20A carves out an exception. But both remain statutory in nature. Neither can prevail over the Constitution. Kung papayagin natin ang isang probisyon ng batas, yung NIRC, ang magdidikta o maglilimita sa kapangyarihan ng komiteng ito na isang mahalagang organo sa ating sistema ng pagpapanagot, para na rin nating ibinaba ang konstitusyon sa antas ng ordinaryong batas. Hindi po ito katanggap-tanggap. Yan, hindi The katanggap-tanggap. Constitution is supreme. Alam mo ano hindi katanggap-tanggap, madam? Ang hindi katanggap-tanggap, pamilyadong tao, tapos makikipagsubuan ka ng saba. Yun ang hindi katanggap-tanggap. Yun ang hindi katanggap-tanggap. Yung driver bodyguard mo, pamilyadong tao, Jonel, di ba? Tapos papasubukan ng saba. Tapos inamin mo pa na in love ka. Anak ng Petrang Garapata, palakpakan. Yun ang hindi katanggap-tanggap. Sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Yun ika nga mortal sin. Diba? Ano ho yan yung tipong nasa ano yan, nasa 10 kautusan yan Diba? Matindi ho yan mga kababayan. Yung kasalanan nito si Dilima, sana nanghingi na siya ng tawad doon sa pamilya noong driver bodyguard niya. Yun ang pinakamaganda doon. Statutes are subordinate. Administrative interpretations, just like what was shared to us or shared with us by the commissioner of the BIR, are even more so subordinate to the Constitution. When the Constitution commands, all else must give way. We are convened as the House Justice Committee, acting not in our ordinary capacity to legislate, but in the exercise of one of the most solemn powers entrusted to this body, the power of impeachment. And this power is not incidental. It is not auxiliary. It is a direct constitutional mandate designed as a check against grave abuse, betrayal of public trust, and wrongdoing by the highest officials of the land. In this context, I respectfully submit that the refusal to open and examine the income tax returns in question on the basis of statutory confidentiality under the National Internal Revenue Code is a misapprehension of the constitutional order. Let us be clear, uulitin ko lang po, impeachment is not a mere legislative inquiry. It is a distinct constitutional process. To allow a provision of the tax code to override the constitutional power of impeachment is to invert the hierarchy of laws. It would mean that a legislative enactment intended for general administration could defeat a specific constitutional mechanism designed to ensure accountability at the highest levels of government. That cannot be the law. Pwede pong sabihin ng iba, those espousing a different view, na anyway, meron na po tayong probable cause doon sa mga nakita na natin at narinig na natin ng mga ebidensya. So wag na lang natin itong buksan dito sa puntong ito at hayaan na lang natin na ang Senado ang magbukas nito. Hindi ko po tanggap ang dahilan na yan. Kasi with more reason na since we are talking here about establishing probable cause, determined probable cause, lahat ng mga pwedeng ipasok na natin para mas klaro ang usapin ng probable cause, dapat po ibigay na o makita na natin. Dapat ho, makita na natin ang laman ng box na yan. Hindi ho natin pwedeng ipadala lang sa Senado na hindi natin alam. Kasi later, tayo rin po ang prosecutors. It's the House acting through a panel of prosecutors ang titingin nito at magprepresenta nito before the Senate. Now, dapat makita na po sa puntong ito natin. Kasi tayo yung magiging prosecutors later at para lalong mapalakas ang usapin ng probable cause. So I submit
that this body has both the authority and the duty to examine the income tax returns in question, subject to appropriate safeguards if necessary, but not subject to outright No, nauubusan ka pa ng boses. Ganyan ba nangyayari sa'yo, madam, pag sumusubo ka na sawa? Medyo nauubos-ubusan ka pa ng boses, langya ka. prohibition. The Constitution demands May no naiintindihan mo ba kayo sa mga pinagsasabi nitong sabakwing na to? Kwento nyo na lang ho dyan sa comment section. less. Let us affirm that in the hierarchy of laws, the Constitution remains supreme. Let us affirm that impeachment is a meaningful power, not an empty formality. And let us affirm that no statute may be invoked to defeat the people's right to accountability. Yeah. For these reasons, I maintain and I move that this committee should proceed with the opening and examination of the income tax returns, the supposed contents of that box, and to reject any interpretation that would unduly constrain our constitutional mandate. Thank you, Madam Chair. Wala naman ho kasing pakialam tong si Dilima. Alam niya na, pag natapos ang administrasyon, yung inihimas niya dati, babalikan niya na lang. Babalikan niya naman ho ulit yun. Wala nang pakialam yung mga yan. Erwin Espinosa, Mabilog, di ba? Dela Dilima. Yang si Madriaga, wala, kulong talaga yan. Kahit anong kulong yan, tapos ang usapan. Itong mga to, alam naman nila eh. Kahit na lumabag sila, sumunod sila, ganon din kalalabasan niya. Kaya mas maigi pang ika nga, wasakin na nila itong si VP Sara sa lalong madaling panahon. Madam Chair, Ayun Just na. for the record, Ang mag-love team. motion of the Honorable Dilima is Mag-love to team. open the BIR box. Yeah. The Honorable Lawrence Defensor and then the Honorable Benny Abante. Si Lawrence muna, Lawrence. Thank you, Madam Chair. Ang pagbubukas po ng mga box ay nagbabago ng kapalaran ng ating bansa. Yan. Nakita na natin yan ng 2001. At tandaan po natin at wag na wag nating kakalimutan. Ang tanong, Defensor, meron bang budget? Meron bang budget para ma-impeach si VP Sara dyan sa House of Representatives? Ngayon kung walang budget, anong kinabukasan? Kunin mo yung mic, ipukpok mo sa ulo mo, buti ba? Impeachment is the Gala. highest form of national inquest to determine the accountability and fitness of the highest leaders of the country. Dapat pong mabuksan ang box na yan dahil pag hindi nabuksan yan, parang tayo ang gumawa ng betrayal of public trust. Yan. Buksan nyo. We should let the Filipinos see what's inside that box and allow the members of this committee to assess what evidence is inside the box. Kung ito ba ay nakapagpapatatag ng ebidensya laban sa Vice President o makakasuporta sa respondent at sa kanyang posisyon na siya ay walang kasalanan. Madam Chairman, there is no other mandate for the House of Representatives having the sole power to initiate impeachment complaints but to open the evidence and to let the members assess and decide for themselves how it Buksan. will play a part in the exercise of their vote in this committee and in plenary. Thank you so much, Madam Chair. Thank you, Honorable Lawrence Defensor. Next is the Honorable Benny Abante. Madam Chair, And then Honorable maraming Chua, and Si then Benny Boy. Honorable Vice Chair Po, and then Honorable DS, Janet Garin, and Congresswoman Bernadette Barbers, and Congressman Judah Sidre. It seems everybody wants to speak, and Congressman Tino, and Congressman Eming Pascual. Now, let us recognize the Honorable Benny Abante. maraming salamat po, Madam Chair. Kailanman hindi ko po questionin ang mga legal opinion ng ating mga abogado dito. Sapagkat hindi naman ako abogado. Subalit, Naknatawa ka. Pambira, ano? Bida-bida, nakikisama sa usapan. Di naman, manahimik ka. Naknatawa ka, di ka naman congressman eh. Pinagpilitan ka lang eh. Kanya ka. kahit po ako hindi abogado, Oh. hindi ako masyadong nakatulog kagabi. Kasi Bakit? pinag-aralan ko ito. Baka naglulo ka. Kaya di ka nakatulog. Kanya ka, Benny Boy ha. Tulog. Kaya pala
Magtutulog ka kasi. kung bubuksan o hindi. Anyway, nakaharap tayo ngayon sa isang mabigat na desisyon. Isang usapin na hindi lamang susukat sa ating galing sa batas, kundi pati na rin sa ating prinsipyo at integridad. Sa harap natin, andyan po yung mga income tax returns Yan. ni Vice President Sara Duterte at na Hindi, kanyang hindi. asawa. Hindi siya abogado, pero huwag niyo nang asarin. Abugago siya, abugago. Okay lang yun, Benny Boy. Kung di ka abogado, abugago ka naman. Ang si Atty. Manscarpio. It is a Lagyan, Benny, literal abogado. and Nagdadrama pa. figurative. Kung hindi ka Eka. abogado, di dapat, kung gusto mo pala mag-abogado, dapat pala di ka nagpastor, nag-abogado ka para di ka nag-iiyak dyan. Bira naman to si Benny Boy, oo. Nga, Pandora's Box Pandora's Box. na nasa pangangalaga ng House Committee on Justice. Napakasimple po ng question. Dapat ba nating buksan ang kahon na ito? Sinabi po sa Biblia, sa Luke 12:2, akin pong babanggitin sa wikang Tagalog, walang natatago na hindi mahayag at walang lihim na hindi malalaman. Naniniwala tayo sa transparency. Naniniwala tayo sa accountability. Ngunit Raulo. bilang mga mambabatas, kailangan din nating maniwala sa tinatawag nating prudence o sa wikang Tagalog, tamang pagpapasya. Hindi po yung galing sa batas, kundi prudence. Mayroon tayong tinatawag na, power of the subpoena at ang power of the purse. Sabi nga ng ilan, ang kapangyarihan ng Kongreso ay nasa itaas ng tinatawag nating legal food chain. Yan, legal food chain. Pero tandaan po natin, just because we can do something does not mean we should. Ulitin ko ho. Just because we can do something does not mean we should. Bakit po ako nag-aalangan? Unang-una, sa aking pag-aaral, privacy and the law. Meron tayong Section 270 ng NIRC na nagbibigay proteksyon sa confidentiality ng mga taxpayers. Yan ang una. Pangalawa, private rights. Kasama sa usapin si Atty. Manscarpio, isang private citizen na may karapatan sa data privacy. Hindi po siya rito ang ating tinutugis bilang merong impeachable offense. Number 3, process over politics. Ang trabaho ng House ay tukuyin lamang ang probable cause. Kung may usok ba sa likod ng apoy. Ang pagtitimbang ng ebidensya at ang pagbubukas ng mga Baliktad selyado naman. May apoy ba sa likod ng usok? Ito talaga si... Kaya ka pinagkakamalang abugago, pinagbabali-baliktad mo eh. ng Bira. dokumento ay mas nararapat na gawin sa Senate sitting as an impeachment court. At wala po akong pasubali, Madam Chair, na ito ay papasa sa plenary at pupunta sa impeachment court sa Senado. Bakit kinakailangan tayong magmandali? Sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, sinasabi sa wikang Tagalog, babanggitin ko uli, Sige, sa bawat bagay, sige Brad, paandaran mo kami ng mga ano mo. Mga malulupit mong ano, mga ginagawa mo sa kongregasyon mo.
ay may kapanahunan. Yan. Oh, At sinasabi ko. panahon May sa bawat kapanahunan. layunin Oh. sa silong ng langit. Yan. Silong na Ang lang. paninindigan natin Oh. ay ito, sa akin, kapasyahan. Oh. Keep Yung mga maleta, saan nakasilong? Sa kondo. Hinay-hinay ka, brad, ha? Baka meron kang trabahante, kinikwento yan, mahirap na. Yung mga maleta, saan nakasilong ang tanong? Ikaw talaga, pastor. it sealed right now. Hayaan natin ang Senado ang magbukas nito bilang bahagi ng impeachment trial para buksan ang katotohanan sa tamang panahon ng paglilitis. Yan. Huwag Sinasabi ko. natin pangunahan ang proseso Yan. para sa kapakanan ng ating legal system at ng ating bansa. Madam Chair, at mga kaibigan ko dito sa Committee on Justice, hindi mo mas maganda na may suspense? Eka nga, Yan, may suspense. di ba? Yan, suspense. Nasuri na natin Oh, ang impeachment complaint yan. at mga nakalakip na ebidensya. Yan. At naniniwala ako, if every congressman will just appreciate the Appreciate. pieces of evidence that has been talked about in this committee, hindi po malabo na ito ay magtagumpay sa plenaryo at makarating sa impeachment court. Kung magtatagumpay yan sa plenaryo, matagal nang ika nga na ang tawag dito, naareglo yan. Pero sa tingin ko, mahihirapan kayo sa plenaryo, kaya pinapahaba nyo ang inyong mga kabalbalan. Ihain na natin, Kaya nyo na. oo, Oo. ang articles of impeachment sa Oo. Senado Oo. nang may paggalang sa batas at Yan. takot sa Diyos. Galang pala kayo. Tinimbang na Kanya natin kayo. at sapat na para sa pahabol cost. Yun. Dito po sa Committee on Justice, Oo. tinimbang natin Oo. si Vice President Sara at nakita natin ang laki ng kanyang pagkukulang. Yan. Pahabol cost, Trouble cause. Madam Chair, Yan. my dear colleagues. Dear colleagues. Kaya po yan po ang aking stand. Yan. Sana po ay isuspense na lang natin ito Suspense na lang. at hayaan natin ang impeachment court ang magbukas nito. Maraming salamat po. Paano pagka hindi tayo umabot ng impeachment court? Yan ang problema pagka hindi ka abogado eh. Masyado kang one-sided mag-isip. Yung mga ika nga alternate universe. Hindi mo kinukonsidera. Paano pagka hindi tayo umabot doon? Buksan nyo na. Buksan nyo na. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ay, kala ko pagpalain tayo ng maleta. Pagdating sa plenaryo, sorry. Kala ko, maleta na yung pagpapala. Balita ko, wala daw budget eh. We've heard the legal Next. arguments. Sino as susunod well ko as the babalagbakin? Bible verses and lessons. Yan. That's our very own Bishop Benny Abante. Now we recognize the Sino Honorable susunod ko Gerald Chua. babalagbakin? Thank you, Madam Chair. Sino yan? Madam Chair, at this point in time, ako po ay naniniwala sa argumento po at sa legal opinion ng ating kagalang-galang na Congresswoman Laila De Lima at ganun din sa ating napakahusay na Assistant Majority Floor Leader, Congressman Noy Defensor. Bakit ko po sinasabi na ako po ay sa kanila ay sumasang-ayon? Dahil kung babasahin po natin ang ating saligang batas, specifically Section 3, Paragraph 8, Article 11, sa Accountability of Public Officer, maliwanag po dito na sinasabi, the Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. So, ibig sabihin po, tayo po ay binibigyan ng kapangyarihan ng batas, ng saligang batas, na magbigay o gumawa ng ating sariling patakaran. Patukoy po dito sa impeachment. Ngayon, sa ating pong rules,
Section 7, malinaw po dito. Sabi po dito, the committee shall have the power to issue compulsory processes for the attendance of witnesses and the production of documents and other related evidence. Ito pong nasa harapan natin na ITR na selyado na galing po sa BIR, ito po ay produkto o bunga ng compulsory process na inisyu po netong committee. At yun po ay ang subpoena duces tecum. Ngayon, kung meron pong conflict sa national law at sa konstitusyon, lagi pong mananaig ang nakalagay po sa ating saligang batas. Yan, ano yan? Hindi naman po tayo nagsabpina para sa isang selyadong box. Ang sinasabpina po netong committee to ay yung ITR o yung nilalaman po netong box. Kaya ako po naniniwala na tayo po ay talagang may karapatan. Subalit, for purposes of determination of probable cause, at sabi nga po ng ating kagalang-galang na congressman galing po sa 6th District ng Maynila, dapat tayo rin ay mag-iingat. Pero hindi po ibig sabihin sa pag-iingat na to ay tayo sinusuko na po natin ang ating pong kapangyarihan. So ako po ay pagpapalibang ko po dahil ito pong usapin na ito ay maaaring dumating din sa Senado. Yan. Dahil kung babasahin po ninyo ang National Internal Revenue Code, hindi naman po sinabi na pagdating sa Senado ay exempted na. Yun po ang kanilang magiging argumento. Pero base po dito sa ating konstitusyon at sa ligang batas, tayo naman po talaga ay merong karapatan. Buksan nyo. Kaya po, ako po ay i-reserve ko po to for purposes of determination of probable cause. Tayo po ay pupunta sa hakbang ng pag-iingat. Maraming salamat po, Madam Chair. Thank you, Honorable Chua. Now we recognize one of the vice chairs of the Committee on Justice, Honorable Brian Poe from the FPJ Party List. Madam Chair, on the motion to open the BIR sealed box, I believe transparency and justice must be fair. Commissioner Mendoza himself placed on the record the operative parameters under which the Bureau may produce the taxpayer returns, that the Bureau is authorized to furnish returns upon the request of Congress and in aid of legislation, but that any return identifying a particular taxpayer is to be received only when the committee is sitting in executive session or upon the written consent of the taxpayer. That is the framework set by Section 71 in relation to Section 270 of the National Internal Revenue Code, or RA 8424. That is the framework that the Commissioner brought before this committee. The 21-4 deferral met that framework. Nothing on the record has since displaced it. We must be wary of the precedent that we set in this impeachment proceeding. However, should the impeachment proceed to trial in the Senate, I believe they will do the right thing and further investigate the documents presented by the BIR. I have faith in the integrity of the House and the Senate. This matter should be discussed when the time is right. But for now, we are merely discussing probable cause, which I believe we have sufficient evidence. The AMLAC reports referencing 6.77 billion in transactions. And for those reasons, Madam Chair, I feel that maybe this may not be the correct time for the opening of this box. Thank you, Vice Chair po. Now let us recognize the Honorable Deputy Speaker, Janet Green. Yan si Janet na. Maraming salamat, Madam Chair. Madam Chair, narinig po natin yung mga brilliant legal minds sa mga miyembro ng Committee on Justice. At narinig po natin yung magkabilang panig. Then back sa Let me queen. go back to why we are Then all back sa queen. here. Then back sa Andito queen po yan. tayo kasi ginagampanan natin ang ating tungkulin when it comes to accountability of public
officials. Accountability. Sraw. Kakibat no accountability na yon ay full Sinto ka transparency. ba, madam? Kaya naiintindihan ko at ramdam na ramdam ko ang kagustuhan ng karamihan na buksan ang kahon galing sa BIR. Hustisya para doon sa mga batang namatay dahil sa bakuna ng Dembaksia. Ha? Hustisya. Hustisya. Hanggang ngayon, marami pa rin ho hindi nakakamta ng hustisya. Huwag ho kayo mag-alala. Pag naging presidente si BP Sara, mananagot yung ika nga may pakana dyan sa Dembaksia na yan. Huwag ho kayo mag-alala. Subalit, nung andi dito ang BIR, napakaklaro din na Kanya ka sinabi din, Baksa ko nila na tali ang kanilang mga kamay. Gusto man nila, subalit may mga batas na kailangan nilang gampanan. Madam Chair, the thrust of the Committee on Justice is for accountability and transparency to prevail. However, hindi pa po tayo ang korte. We are not the impeachment court. We are simply determining the probable cause based on the complaints filed by the complainants here today. Ang puso ko ay sumisigaw na buksan. Subalit kung puso ko lang ang aking pakikinggan, ay pwede itong mailagay at amalihis ang dapat nating gawin. Our heart can always speak, but our minds should prevail. Napakasayang ng ating sinimulan kung sa huli hindi tayo maging maingat. In this line, Madam Chair, gustuhin man natin, this is not within the ambit of the Committee on Justice. I respect the brilliant legal minds. Ako po ay hindi abogado, kaya ako ay Abogaga. kailangang manigurado na hindi tayo magkamali. Dahil ang isang pagkakamali ay pwedeng mabasura ang lahat ng pinaghirapan ng komitibang ito. Maraming salamat, Madam Chair. In line with that, I just want to remind the committee members that since day one of our proceeding, we've been taking the conservative route. We've been taking the safer route because we acknowledge that we owe it to the sovereign Filipino people that Wow. this impeachment proceeding should be able to proceed and reach its conclusion. That is just for the record. Now we recognize the Honorable Congresswoman Bernadette Barbers from the 2nd District of Yeah, Surigao si del Barbie, Norte. si Barbie. Si Barbie Dal. Nagpapaka-teenager. Yun. Lakpakan tayo. Nyari dyan. Anak na. Nyari dyan sa ali na yan. Walang basagan ng 3PH. Ang magagawa nyo, di ba? Papaka-teenager si tita. Di ba? Parang ano, parang single mom. Para single mom si ating. Pambira, oo. Pink na, hindi, pink ba? Purple, purple na purple. Hindi ko alam kung anong nangyari dito. Purple. Yee. Diri. Kinikilabutan ako. Wala pang Good audio. morning, Madam Chair. Hmm. May clarificatory question po ako. Ano yun? Ako, may This is clarificatory question din ako. The question is Anong trip yan? addressed for. We are not yet on the NBI. We're still on the question of whether to open Hindi naman si or ating not. di Ms. nakikinig. Bax, would you like to be called during the time of the NBI? Yes. Later. Thank you, Honorable Barbers. Nako We will naman, be Barbers. proceeding to recognize the Honorable Congressman Jude Asidre from Ayan si, King of si Piggy Parties. Bank. Si Piggy Bank. Madam Chair, allow me to speak for the many who are probably listening to our proceedings today. Sa mga nakaraang pagdinig, malinaw na nakita natin na ang mga hindi pangkaraniwang financial transactions na na-flag ng AMLAC. Kasabay nito, nasuri din natin ang mga SALN kung saan inilahad ang mga negosyo at business interest ng pangalawang Pangulo at ng kanyang asawa.
Batay sa mga datos na lumabas, kapansin-pansin na ang nakakarami sa kanilang mga negosyo ay hindi kumikita at sa makatuwid ay hindi maaaring maging pangunahing pinagmulan ng kanilang yaman. Kung ang pahayag ng pangalawang Pangulo, Madam Chair, ay ang bawat sentimo ng kanilang yaman ay nagmula sa mga lehitimong pinanggagalingan at may sapat na dokumentasyon. Isipin nyo na lang ho mga kababayan, pagka dumating yung oras na bubuksan na yung mga AMLA records nitong si Marcos Jr., wala nga pala, sorry. Ilinalagay pala sa maleta. PH, ano ba? PH, bakit mo, di ba, bakit mo inilahalin tulad sa mga Duterte, yung mga Marcos? Yung mga Duterte, malakas sa loob na gamitin ang bangko dahil wala silang ginagawang illegal. At kung gagawa ka ng illegal, siraulo ka ba para ipasok pa siya sa bangko, di ba? Ilagay mo lang sa maleta yan at ipa-deliver sa Ilocos Norte. Ganun lang kasimple yun. Hindi nga pala makikita sa AMLA kasi nga isinilid sa maleta. Sorry naman. Mas lalong magiging mahalaga na makita at masuri natin Ito, abogado din ang to, mga abogado. dokumentong ito. Hindi po ito usapin ng pagdududa lamang. Ito po ay usapin ng pagtitiyak. Sapagkat ang katotohanan, Madam Chair, kapag may sabat na batayan, ay dapat hindi kinakatakutan, ito ay nilalahad. Lahat yan. Nabanggit ko po sa nakaraang pagdinig, Lahat yan, lahat. alam natin kung magkano ang kinikita ng isang pangalawang Pangulo. The Vice President's salary is a matter of public record. Nakita rin natin na ang mga negosyong nakasaad sa SALN ng ating pangalawang Pangulo ay palugi at hindi kumikita. Kaya hindi maaaring maging sapat na pinanggagalingan ng mga malalaking yaman. At bagamat walang dineklarang cash deposits, nito nakaraang pagdinig kinumpirma ng AMLAC ang 18 suspicious transaction mula sa kabuuang 6.7 billion covered transactions. Ito ay malinaw na pagpapakita na may mga bahagi pa ng kwento na kailangan pang punuan. Kaya Madam Chair, mahalaga na maihambing natin ang lahat ng ito, yung SALN, ang mga na-flag na transaksyon, at higit sa lahat sa mga income tax returns sa isinumite ng Bureau of Internal Revenue. Doon lang natin makikita kung magkakatugma ang kita, ang ari-arian at ang galaw ng salipi. Doon natin masusukat ang sinasabing lehitimong pinanggagalingan ay may konkretong patunay. Madam Chair, hindi po natin ito masasagot sa mga paliwanag lamang. Hindi po ito matatapos sa mga pahayag. Ang katotohanan ay nasa mga dokumento Yan. at ang tanging paraan para maabot ito ay ang pagbubukas, Buksan. pagsusuri at paghahambing ng mga ito. Sa huli, Madam Chair, kailangan nating buksan ang mga dokumentong ito hindi para maghanap ng mali, kundi para maghanap ng katotohanan. Hindi para manghusga, kundi upang makapagbigay linaw, lalong-lalo na po sa mga miyembro ng kumiting ito. Yan. Hindi para magdulot ng ingay, kundi para maibalik ang tiwala sa prosesong ating ginagawa. Yan. At kung ang lahat Balik ay yan. tunay na ayon sa batas, ang pagbubukas ng mga dokumento ang siyang pinakamalinaw at pinakamalakas na panunay nito. Kaya kung walang itinatago, Madam Chair, Yan. dapat Buksan. walang ikikinakatakot. Yan. Kaya po Buksan yan. sinususugan ng kinatawang ito ang panukala ng kagalang-galang lane. Mas kumbinsido ako kung si Yeda magsasalita dyan, Brad. Kung ikaw magsasalita, parang diskumpiyado ako. Medyo alangan ako dyan. Gusto ko si Yeda ang baba dyan. Gusto ko si Yeda nakaupo dyan. Hindi pwede dito yung hindi pwede dito yung si Piggy Bank. Dapat si Yeda ang uupo dyan. Gusto ko marinig na magsalita si Yeda kung talaga may bitaw siya, di ba? Ila Dilima, Nga kayo. nabuksan ang mga dokumento at hayaang magsalita ang Mas Raulo. katotohanan. Maraming salamat po. You're welcome. Thank you, Honorable Asidre. At this point in time, we recognize the Honorable Congressman Tino from the ACT Teachers Party List. Teacher. Maraming salamat, Madam Chair. Welcome, you're welcome, Brad.
consistent po dun sa naging unang botohan natin sa nakaraang hearing ay ang posisyon po natin ay dapat buksan na ang box na yan. Buksan Taon. yan. Yan po ang ating posisyon. At bukod sa mga nabanggit na po, no, Kasi na, ako naiintindihan ko nila naman itong mga kamatayan black na to. Dami namatay, di ba? 90. Ang dami nun. Oh. Magsilbing paalala yan sa mga bata habang yung mga anak ng mga leader nyo ay nasa House of Representative, yung mga bagong recruit sa bundok umaakyat, ha? Magsilbing lesson yan. Sila merong MOOE, Maintenance and Other Operating Expenses, kayo meron kayong balang sinasalo. Di ba? Oh, lesson learned. Di ba? Pagka yung anak nyo medyo sumasagot na ng pawala ka ba, siyasatin nyo yan. Ano nyo na yan, bantayin nyo na sa eskwelahan yan, baka kasama niyan yung mga taga-kabataan at mga bata. Tuloy mo, Brad, tuloy mo. hindi lang Naiintindihan natin, yung punto, naiintindihan natin kung bakit gusto nila mabuksan yan. Kasi wala na silang pakialam eh. Alam din nila na hindi sigurado na mai-impeach si VP Sara. Hindi sigurado na aabot sa Senado yan. Baka hanggang dyan nga lang yan eh. Baka hindi mapunta sa Senado, kaya lahat ng pwedeng i-squeeze na natin. Diba, nagtatalo ang puso nitong mga congressman kung tayo ba bubuksan na, i-impeach si VP Sara, mai-impeach ba siya? Kung di mai-impeach, sayang naman, hawak na natin ang box, di pa natin. ordinaryong hearing ang ginagawa ng committee ito, ngunit ginagampanan ang mandato ng konstitusyon Yan. na impeachment proceeding. Yeah, No, pinakamataas na proseso ng accountability para sa mga pinakamataas na opisyal. Sinasabi ko mataas na ng accountability impeachment. Kalokohan. Panibagong panloloko na naman itong si Congressman Tino. Kung ganyan pala, bakit hindi nakasalang diyan si Marcos Jr. kung accountability pala? Si Raulo ka ba, Brad, ha? Pero bukod pa ron, Wag ako. malinaw din sa nakaraang hearing Si Benny na Abante yung na lang. BIR mismo sa pahayag ng kanilang commissioner ay nagsabi na ayon sa kanilang pag-intindi Wag ako. ng sariling batas na gumagabay sa BIR ay tingin nila pwede na ibigay ang mga ni-request na tax documents at pwedeng buksan ng komite. However, kailangan daw in executive session. No? So sila mismo, kaya nga nila binigay dito dahil tingin ng BIR ay pinahihintulutan ito ng batas. Ang huling punto, dahil marami na pong argumento na sinabi rito. Ang problema kasi pagka nasa executive session, hindi naman ho sila pwedeng ilabas yung mga pinag-usapan. Hindi na ho magiging executive session. Diba? Alabas din naman yan mga napag-usapan dyan. Kaso hindi pwedeng gamitin sa kung saan-saan. Executive nga yan, bakit lumabas, di ba? Ang huling punto na nais kong idiin, tignan muli natin ang National Internal Revenue Code, Section 71, Disposition of Income Tax Returns, Publication of Lists of Taxpayers and Filers. Nakasaad po rito, after the assessment shall have been made as provided in this title, the returns together with any corrections thereof, which may have been made by the Commissioner, shall be filed in the office of the Commissioner and shall constitute public records and be open to inspection as such upon the orders of the President of the Philippines under rules and regulations to be presented by the Secretary of Finance upon recommendation of the Commissioner. Ang gusto ko lang po i-emphasize dito ay yung sinasabi ng provision ng batas na income tax returns shall constitute public records and be open to inspection. So public records po yan. Yan po ang malinaw na mandato at intensyon ng batas. Hindi po ito sikreto. In fact, parang salin ng mga public officials ay pwedeng inspeksyonin, gayon din po ang para sa salin at hindi lang po para sa mga opisyal kundi para sa lahat. So sa tingin po natin, dapat hindi malaking issue. No, lalo pa sa isang impeachment proceeding na buksan at yan. suriin ang nilalaman ng kahon na yan. Maraming salamat, Madam Chair. Thank you, Honorable Tino.
Next to manifest is the Honorable Congressman Eming Pascual from the 4th District of Nueva Ecija. Si Emeng, pakinggan natin kung naglalaro si Thank you, Emeng. Madam Chair. Tayong lahat sa committee ito, hindi lang dito, buong Pilipinas, Yan. lahat tayo ang gusto lumabas ang katotohanan. Yan. But we must also be mindful of our role. Hindi po ito trial. Yan. This is not Senate. Our role is limited. Just to determine the probable cause. Kung mayroon tayong sapat na ebidensya, ma-establish sa committee ito, hindi natin kailangan ng iba pang ebidensya. Hindi tayo magsasabi kung guilty o hindi ang Vice President. Pag mayroon tayong naipon na matitibay na ebidensya, testimonya ng mga tao, public records, dalhin natin sa Senado. Hmm. Totoo ang sinabi ni Madam Chair, Jinky Luisto. Yan. Ang kahon ang magbibigay ng linaw sa lahat. Oh. Subalit, sumasang-ayon ako kay Congressman Benny Abante na sa takdang panahon sa Senado, doon natin ito buksan. Nako, Emeng ha. Huwag mo kaming Opening sinacharot. the box now may blur the line between our Alam na- function and that of Emeng, alam namin pag sinacharot kami ha, huwag mo kaming chacharotin. si Benny Abante malayo pa lang, ramdam namin pagka sinacharot kami. Huwag mo kaming chacharotin ha. the Senate. Dapat Langya ka, hayaan Emeng. natin sa Senado buksan ang kahon. That's all, Madam Chair. Salamat. Bilis naman nun, I Emeng. just want to place on record that the position of the endorsers are divided. While the endorser of the Sabalia et al. Complaint is moving to open the BIR Open. box, the Open. endorser of the Cabrera complaint is moving not, it's not still a motion, Not. but your position is Lang not yung to bakulaw to. open the Bilib BIR talaga box. ako sa accent I dito think eh. this is one Out of this question world. before this committee. We're hearing your manifestations really. I can say Not. that the committee is totally divided. Nonetheless, let's continue to hear the position of the other justice members. Madam Chair. Madam Chair, oh. May I be recognized? Lundagan tayo, There is a lundagan. list, Honorable Jokno. I After. will be calling you after Hoy, the Bugs Honorable Bunny, Digamo. maghintay ka ha, hindi mo pa oras. Thank you. Langya kang Bugs Bunny ka. May I be included in the list? Ma'am, here. Here, ma'am. Here. May I be included in the list? Honorable Fortes, I will be listing you down after Congressman Jokno. Thank you, Madam Chair. Thank you. Madam Chair, I have, There's a list. It's There's not a yet list. your turn, with all due respect. Maghintay ka. Yes. The list is very sacred. I will be listing down Kong Elago. Kong Matibag is already listed. After Kong Eming Pascual, we now recognize the Honorable Congresswoman Ann Matibag from the 1st District of Laguna. Thank you, Madam Chair. While I understand understand the sentiments of our dear colleagues, Madam Chair, I just want to stress that there is a rule or may exceptions, pero this is not unlimited. Not. Ayan, ganyan not. So we stick with the rules under the NIRC. Pwede lamang po natin buksan ang mga dokumento kapag tayo ay nasa executive session at gumagawa ng batas. At we are not in the proceeding or in the inquiry in aid of legislation. We have to also protect our members in the House of Representatives, also our government officials from the BIR. Nagkaso na po sa AMLA report, so wag na po Ito ba natin... yung kasama dati nito si Boy? Itong si Sandro? Ba't parang tumanda itsura? Ba't mukhang nalaspag siya? Dag ang mga... Pag ikaw mo sinasabi niya, intindihin mo, hindi mo. Tinitignan mo kung laspag o. Hindi, mukha lang naman.
Pa yan. kaso at protektahan natin ng ating batas at ang ating mga kasamahan. Huwag na po sana natin ipilit na buksan ng mahiwagang box na ito, Madam Chair. Thank you. Di naman mahiwaga. Baka mahiwaga ka naman, ating. Siya nga. Thank you, Honorable Matibag. Ay, Now we Matibag. recognize the Hindi, Tolentino ata yun eh. Tolentino ba? Di ko alam. Kalimutan ko na. Pero itong si ating, hindi ko alam. Basta, meron lagi kasabi si Sandro eh. Ngayon mukha ng laspag. Honorable Deputy Speaker J.J. Suarez Si from the JJ. 2nd District of Quezon. Thank Yan. you very much, Si Ate J. Madam Chair. Madam Chair, in the last hearing, Mali. Ate J tuloy. Si Congressman JJ, si Ate J tuloy. Mali. ako po yung nag-move para i-table muna ang pagbubukas nitong mahiwagang green box na ito. Mahiwaga. Lahat naman po tayo gusto po natin malaman kung ano po ang Huwag nilalaman. ka mag-alala, JJ. Pag panahon ni BP Sara, malay mo, lahat sa inyo dyan makita natin, di ba? At kung ang nilalaman po ba nito ay makakatulong sa atin para makarating sa isang tamang desisyon pagdating sa pagdedetermine ng probable cause. Napakinggan ko po ang posisyon ng maraming mga legal luminaries natin na kasama natin ngayon dito sa ating hearing. At sa palagay ko po, legally, may sapat na po tayong dahilan Yan, sapat para na. buksan yan at malaman. Ngunit maging practical din po dapat tayo. Sa simula po ng justice hearing, nakailang kaso na po ang sinampa ng kampo ni Vice Presidente sa Supreme Court, sa Quezon RTC, para lang pigilan po ang proseso ng pag-usad ng impeachment complaint. Ang masakit po dito ay ilan sa ating mga kasamahan tulad ni Congressman Percy Nabigyan na. at meron siyang mga batchmates na binanggit pa kanina ay nakasuhan pa nung isang araw. So I would rather heed to the call of the chairwoman who has always decided to proceed with caution. Because for all we know, opening this box, although we do believe has enough legal basis, might trigger another petition in the court to again stop the proceedings. So sa akin pong palagay at pananaw, Madam Chair, ang posisyon ko po, pag tayo po ay magbobotahan, sa Senado na lang po natin buksan tong mahiwagang green box na to. Oo, hindi ngayon na. Tapos doon na lang po magkaalaman. Ang mahalaga para sa ating lahat ay may pagpatuloy po natin ang proseso ng na malaman natin kung meron pong sapat na batayan ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Maraming salamat po. Thank you, D.S. Suarez. Next is the Honorable Janice Digamo from Negros Oriental 3rd District. Ito si Thank Digamo. you, Madam Chair. It has been said Malaya na ho ngayon yan eh. Kasi nabalo na siya. Oh, di ba? Sorry na lang kay Gob Digamo. Sorry. by so many already Sorry. regarding Uy, the fresh na fresh. Go ba? Ikaw ay na nga mga kababayan. Di na natin papakinggan yan. Bottom line dito, natalo ho sila dyan sa botohan. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahal natin ang Pilipinas.